Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Uria, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkod ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng We Support PBBM Anti-Corruption Drive. Ang Administrasyong Marcos ay pangunahin na pinagtutuunan sa ngayon ay ang paglaban sa korupsyon, kung saan ay nauubos di umano ang kaban ng bayan dito at ang serbisyo nito ay hindi na ibigay ng lubos sa dahil sa korupsyon o hindi na ibigay sa taong bayan ang serbisyo ng ating gobyerno. Yan. So ang pamahalaan ay pag-iibayuhin ang pag-iimbestiga upang mapanagot ang sangkot sa korupsyon sa bansa. Ang mga napagdaanan sa katiwalian na ito ay hindi na dapat pang mapayagan at kailangan ng pagrereforma upang makontrol at mawala ang korupsyon. So yan. So yun ay yan ang pangunahing layunin ng ating administrasyon ngayon sa na-discovering korupsyon na pag-ibayuhin yung paglaban dito at pagrereforma ng pamahalaan para maiwasan, makontrol, mapanagot yung mga yung korupsyon. Yan. Para mapatigil yan sapagkat yung korupsyon ay malaking hindrance ito para sa serbisyo ng pamahalaan. So nababawasan yung serbisyo niya sa taong bayan dahil sa korupsyon. So kaya kinakailangan magkaroon ng reform, mapagtuunan ito at ma-resolve yan. So ang pamahalaan ay marami nang naipakulong at napakasuhan at nililitis sa ngayon sa flood control corruptions at iba't ibang infrastructure projects. Marami pa ang iniimbestigahan. So ang accountability ay patuloy na pag-iibayuhin ng ating pamahalaan upang ang pamahalaan ay mapagkatiwalaan sa paglilingkod nito. So yan. So yun, marami nang ngayon ay nililitis at nakakulong para diyan sa anti-corruption practices na yan. So maging yung ating mga ilang senador ay nakakulong, mga former senator at ilang mga secretary, mga DPWH na mga engineer ay nakakulong para panagutin yan at iba't ibang mga kasangkot. So yun. At may hinahabol pa at mayroong iniimbestigahan pa. So ngayon ay pinag-iibayan ng pamahalaan yan para ma-resolve yung korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos. At sana nga ay talagang mapag-ibayan niya yan, ma-resolve niya under this administration kaysa dun sa susunod pang administrasyon ma-resolve yan. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bansa. Sa isyong ito, anang Marcos says anti-corruption drive among government top priorities ay maiting nating at support PBB anti-corruption drive ay maiting nating sinusuportahan ang pamahalaan mula sa ating Administrasyong Marcos at mapanagot ang sangkot dito at mapatigil yung korupsyon sa bansa at magkaroon ng governance system reform to control corruption from national to local. So yan, may natin sinusuportahan yung pamahalaan in anti-corruption drive nito at yung pagre-reforma ng ating pamahalaan. Matagal na nating sinusulong yan ang reformation ng pamahalaan para ito yung makapamahala ng mabuting pamamahala, maitin yung equal justice and yung good governance, fair justice and human rights implementation. Kinakailangan ng full reformation para ma-implement yan at iba't ibang mabuting pamamahala. So yan ang tayo ay patuloy natin isinusulong yan at dito nga sa ating ginagawang pamamahala ngayon hakbangin administrasyon dapat paigtingin yan in focusing on anti-corruption practice. So paigtingin ng pamahalaan yung reformation in particular of against corruption. Yan. So
ang issue ng pananalapi o budget ng bansa, hindi lamang ito naikot, dito naikot ang korupsyon. Kung paano ito ninanakaw, kundi ang iba't ibang ehensya mula sa kinikita ng pamahalaan at buwis dito. At iba't ibang usapin sa pananalapi ng pamahalaan. Maliban dito ay ang yaman ng bansa kung paano ito pinakikinabangan ang mga ito at hindi nakukurakot na abuso ng pamahalaan. So yan. So sa issue ng pananalapi for the corruption doon sa kung paano ito sa budget, no, kung paano ito ibinabudget, gagastahin. Doon pa lamang sa koleksyon. Halimbawa, doon sa BIR at iba't iba kung paano pinangangalagaan ng pamahalaan yung ating yaman ng bansa. Kung paano kinukultivate ng pamahalaan to from, halimbawa, government corporations, at iba't ibang mga pinagkukunan ng ating pamahalaan diyan sa yaman ng bansang ito. Kung paano ito kinukultivate ng pamahalaan, sana pag-ibayuhin ng pamahalaan from the government corporation, iba't ibang ahensya, aside from the BIR, pag-ibayuhin ng pamahalaan para may iwasan yung corruption diyan. Aside from the budgeting, na talagang ang tapyas malaki from the source and then to the expenditures. Malaki yan. Kaya siguro kung ang expenditures natin 10 from bago pa do sa expenditures na yan na 10 piso, bago pa magkaroon ng expenditures niya, maaari mayroon ng corruption pa dyan bago pa makabuo ng i-spend na yan. Kaya dapat mapaigting lahat sa lahat ng aspeto ng pananalapi ng ating pamahalaan, from the kung paano sinasabyo o pinangangalagaan ng pamahalaan yung yaman ng bansang ito, kung paano ito na bawat ahensya, kung paano ito pinukultivate, pinag-iibayo yaman ng bansa, kagaya mining, agri-resources, iba't ibang mga kung paano nila pinalililinang yung ating resources o wealth ng bansang ito, at kung paano kumikita yung ating mga iba't ibang mga ehensya para likumin, para ilagay sa kaban ng bayan. And then saka pa lamang ito magkakaroon ng budget for the expenditures. Doon pa na sa expenditures ang katutang ng ninanakaw, doon pa sa sources. So lalo na, di ba? So kaya ang serbisyo talagang sigurado, talagang payat na payat ang serbisyo at kaunlaran kung malaki yung nanakaw. Kaya nga doon sa sinasabi natin na flood control, na nakaka-control doon sa baha para maiwasan yung pag-devastate ng baha para sa kabuhayan, makaantala ito. So ayun, mas ano tayo na mas lalo tayong nasasalanta because of the corruption at iba't iba pang mga kung saan nalalagak ang ating mga pananalapi na kinukurap ng mga nasa gobyerno. So yan ang mabigat dyan, lalo na the hot seat ngayon yung DPWH. Palagi naman hot seat yung DPWH nandun. So sila ngayon yung isa sa mga pinagkukunan ng korupsyon noong mga politiko. Grabe yung mga politiko, talagang sobrang mga mga alligator, crocodile talaga mga dambuhalang crocodile sila para nakawi ng kaban ng bayan. So talagang mahirap. Talagang pag nagserbisyo na, talagang nadagandaga na yung mga tao sa serbisyo na binibigay ng pamahalaan. So talagang mahirap ang pag-usad, lalo na pagbibigay ng trabaho, kabuhayan, kung ganyan, diba? So yung mga tao, nakikita natin yung gobyerno, akala natin tumutulong, abalang-abala na tumutulong. Tayo, nagpapasalamat, nakatutulong yung gobyerno. Sa kabila ng lahat, maraming crocodile ang nananamasa ng mga kaban ng bayan. So tayo, payat na payat yung tulong sa taong bayan ng mga tigli 500, pero sila tigli 500 milyon, di ba? So yun, kaya nakakaloko pag minsan akala natin nakatutulong na yung serbisyo ng pamahalaan, pero yung pala sa likod ng lahat ay mayroong malaki ang korupsyon, di ba? So yun, kaya kinakalabantayan nating mabuti yung serbisyo ng pamahalaan and then the corruption. Kaya suportahan natin itong corruption drive ni Pangulong Marcos para makita natin ang tunay na serbisyo at hindi nababawasan yung kaban ng bayan. So yan, kaya yung pag isa naliligaw tayo doon sa pagtulong na ginagawa nila. Tumulong sila ng lubos at hindi sa likod doon may malaki ang korupsyon.
yung tao salamat doon sa gobyerno na natutulungan, pero yung pala pain lang, panligaw lang. Yung mga buhaya doon talagang kinukurap ng gusto, di ba? So napakaganid ng mga kurap na yan. Napakarami naghihirap, walang trabaho, yung pamalaan, hindi salib na magbigay ng trabaho, sila pa sumisira ng trabaho ng mamamayan, sila pa ang nakakapinsala. Yung implementation of justice, pinsala na agad yan. So wala. Kaya yung serbisyo ng pamahalaan, napakahirap. Kaya hindi nakapagtaka, mayroong rebelde, maraming mga kriminal, maraming illegal. Because of the government, hindi serbisyo, hindi gumagawa ng mabuting pamamahala at magandang serbisyo. Pero hindi naman dahilan yon para, sabi nga ng Bible, ng Panginoon Diyos, hindi dahilan yung kalayaan mo o kasamaan ng iba para maging masama ka. So, yung kasamaan ng iba maging magpabuti sa'yo para pabutihin mo sila, hindi para makiisa ka sa pagiging gagon nila. So, ang gawin natin ay pabutihin natin sila, magsama-sama tayo, hindi tayo magpakasama kagaya nila. So, yun, kung sila sinasalaula yung buhay natin para maghihirap tayo, wag naman tayo sa paghihirap magagawa tayo ng masama para makaraos din. Pilitin natin makagawa ng mabuti, sabi nga ng Panginoon Diyos, para tayo ay kanyang pagpalain. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon Diyos dyan para dyan sa mga bagay na yan. Yung mga nakinurap na yan, babalik at babalik yan at mariresolve. So ngayon ay we hope ang ating administrasyon with other support of the government agencies ay makabuo ng mahusay na pagre-reforma sa corruption at maiwasan na manakaw ito ng mga tiwaling mga nasa pamahalaan. So yun. So ang ating pamahalaan ay magabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at magpaalala at magabayan sila na talimayan ng mabuting balita at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo at mamahalan ng mabuti at makatarungan. So yung pamahalaan, so kayo magabayan ng Banal na Santa Maria ng mabuting balita, kayo yung mamahalan ng mabuti matuwid. Iwasan nyo yung korupsyon, pang-aabuso dyan. Sali mag full blast of government services kayo sa inyong mga tungkulin, ano man ang inyong tungkulin dyan, na gampanan niyo para makapagserbisyo kayo ng lubos sa pamahalaan. Iwasan nyo yung pagnanakaw na nais ng ating ng ating administrasyon at ng ating Panginoon Diyos, na para kayo makapagsilbi na maayos sa bahay. Nilagay kayo dyan para magsilbi, hindi para magnakaw, hindi para manamantala. So kawawa yung mga taong bayan na ganyan, na kayo ay mapagsamantala. So yun, salib na yung pera ng taong bayan ay ginugugol nyo sa mabuti, ayun, sa hindi napupunta sa wala. So di ba? So yan. Salib magbigay kayo ng trabaho, ninanakaw nyo, sinisira nyo pa trabaho ng taong bayan. Yan ang mahirap doon. Hindi talaga puntiryahin nyo yung gumagawa ng masama, gumagawa ng illegal, yung ganung mga bagay, yung matitinupang niyayari nyo. Tapos kayo nakaw sa gobyerno, puro katiwalian. So yun ang mahirap sa gobyerno. Kaya hindi nakakapagtaka yung mga rebelde, nagre-rebelde sa pamahalaan. Kayo rin naman yung dahilan, pangunahin. Kasi yung sistema, hindi nyo inaayos. Pagkatapos, kontrolado pa kayo nung ilang mga talaga sinasabi natin na mga nasa elite status. So yun ang problema ngayon dyan. So kaya pag nakaluklok ka dyan sa pamahalaan, yung pa naman yung tungkulin mo, yung iba nyo naman talaga nagagampanan. Kasi nga, lalo yung politiko, kasi sila naman yung mayayaman, nakaupuron. Hindi lang maupuro para magsilbi ng wasto, para gamitin yung yaman, kaya nating pinangaral sa mabuting balita, na yung yaman mo gamitin mo ay kung gamitin mo para makatulong ka sa karapatan. O kung ikaw ay nagluklok ka sa gobyerno, pinihiram yung karapatan mo para magserbisyo ng maayos, para mamuyain sa karapatan yung tambahan, naging maganda yung pamamahala mo. Hindi mo ginagawa ng pamamahala kasi nga pinoprotektahan nila yung sarili nilang yaman, ninanakawan pa yung kaban ng bayan, dagdag pa dun sa yaman nila. So yun ang napakalaking problema. So yung mahirap, lalo naghihirap, namamatay ng dilatang mata sa sakit, sa gutom, dahil because of the social services o government services na hindi wasto. Kasi sila kaya nilagay dyan para sila ay makatulong. Kasi dapat talaga silang maasahan ng mga mamamayan, kasi para silang higit pa sa tatay. Kasi nga sila yung binibigyan ng authority para masubdue yung lahat, para patas. Kasi nasa kanila yung na lang mining ng bansang to. Sa dami ng ginto na may makukuha sa bansang ito, kahit yung mga lahat ng Pilipino pasweldohin mo, mapapasweldo mo sa dami ng ginto na kukuha dito, pero ilang lang ang nakikinabang, mga negosyante
at ilang mga korap sa loob ng gobyerno, di ba? Yung yaman pala ng bansa ito, marami na tayong makukuha diyan. Kaya hindi po makatulong sa mga memento. So yun, sa muli ay maliwanagan na Banal na Santa Maria at gumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mami Pilipino at talimayan ng mabuting balitang pamahalaan ay mamahalan ng mabuti at ang mamamayan. Yung magabayan ng ating Banal na Santa Maria yung pamahalaan, maliwanagan at mamahal ng mabuti, matuwid, tugunin yung kalapatang bantao, patas na hustisya, iwasan ng pang-aabuso at korupsyon. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, pagsuportahan ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Sa gayon, makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan ng Espiritu. Muli, sana nakapagsaboses na naman ang The Critics Promotion sa linggong ito hinggil sa konstruktibong hinggil sa ating tinunghayang issue, at tayo ay nakapagbigay ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.